Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. As usual na naman mga kababayan ko, ito issue pa rin about dyan sa Kingdom of Jesus Christ, about sa warrant of arrest na hindi naman para kay Pastor Apollo Kibuloy. And then ito, I don't know kung confirm to mga kababayan ko, pero dun sa Jose Marie JMC, mga babayan ko. Kasi di ba may school nga ron sa KOJC compound, mga babayan ko. May, what I know, baka pulis yung nagpadala nito sa mga Kingdom of Jesus Christ member, mga babayan ko Ang ginagawa nila mga kababayan ko, tanim tunnel, tanim bunker, tanim pasabog. Kasi isang araw, mga babayan ko, gabi na yon, may isang pulis na gusto magpuslit ng explosive. Basta alam nyo na kung ano yung mga babayan ko. At saka mga tanim bata, kunyari may matatagpuan na bata ron. Mga babayan ko, repressive na itong gobyernong to, ang mga kapulisan natin. Sa bagay, yung mga sumusunod lang naman yung mga mababang ranggo dyan, mga kapitan, mga tiniente, mga patrolman. Mga babayan ko hindi na ginalang ng gobyerno to ang yung kautusan ng lower court na temporary protection order, mga babayan ko. At si Secretary Remulla, kakasuhan pa yung judge na nagpalabas ng TPO, mga kababayan ko. Asan ang rule of law rito, mga kababayan ko? Mga babayan ko, ewan ko na lang kung ano magiging rating yan ni Pangulo Marcos Tahimik lang ang mga tao, Pangulo Marcos. Binibigyan pa kita ng benefit of the doubt, pero sige, tahimik lang ang mga tao. Pag nag-explode ang mga tao, maski yung bumoto sa na 31 million, maski kay Sara Duterte, maski 5 million nang pumunta sa labas, nako, delikado ka mga Pangulo Marcos. At ito pa, yung Colonel ba yun? Yung General Torre, challenge si Atty. Torion. Kasi sinasabi ng KOJC na dyan sa may cathedral and then sa Jose Marie College na naghuhukay ang mga pulis. Challenge ngayon ni Atty. Torion si General Torre na, sige, pupunta kami doon para tignan kung may hukay o wala. Pumunta nga dun sa may cathedral. Hinarang ba naman ng mga pulis, yung mga mababang ranggo, lahat ng mga entrance doon sa cathedral, sa likod, and then sa JMC, pumunta ulit. Kasi baka may passage doon Hinarang na naman ng mga pulis. Ay may tinatago ang kapulisan ng Davao City, mga babayan ko. Excuse me. Sayang, no? Magagaling pa naman ang mga, ang tawag dito, mga Davao Police. Walang magawa si Mayor Baste kasi ang police is under DILG, mga kababayan ko Ewan ko na lang kung sabi nga ni Mayor Baste, Duterte, na pag nakita niya si Torre, tatampalin daw. Pero wag naman yung napaka-unprofessional yun, Mayor Baste. Kasuhan nyo na lang, mga kababayan ko. Kasuhan nyo na lang para, sabi ni Atty. Torion, baka magkulang pa ang retirement pin nila Torion, yung isa pang patay na yon, isa pa yon, na kasi papaya na sila ng madaming kaso, mga kababayan ko. May hukay sila I don't know kung this is confirmed, pero bigyan natin benefit of the doubt. Baka Photoshop lang to, pero bakit hindi pinapapasok yung mga mainstream media at saka mga vloggers? Papasok na sana yung isang araw Alam nyo ba, 13 araw na to, mga kababayan ko, na under siege na po ang compound ng KOJC. Ginawa nilang may command center pa ron, mga kababayan ko. Parang, kumbaga sa yung panahon ng giyera is ginawa ng garrison, mga kababayan ko. Isa lang naman makakapigil dyan. Isang taong mataas na posisyon higher ups. Hindi siguro si Secretary Abalos, secretary na naman siya Yung nasa taas, yung nasa Malacanang,
na si Pangulong Marcos ang pwede mag-order niyan. Na sana Pangulong Marcos, orderan mo na talaga. Ano na parang sobrang repressive na, kinokontrol nyo yung mga tao doon sa KOJC, mga babayan ko. Napakatahimik ng Davao, tapos wag yung hintayin mga babayan ko na maghimagsik ang mga tao dyan. Wag yung hintayin. Tignan mo, napahiya kayo, no? Yung kay Secretary Abalos na may secret chamber daw, yung last Monday na vlog ko. Wala naman talagang secret chamber, mga babayan ko. Inuulit ko, mga quarters yun ng mga babae. And then, sa scanner, kasi ang KOJC may scanner. Parang sa airport, yung tinitignan kung may mga kontrabandos or what. Ang gustong gawin ng mga kapulisan, sila magkokontrol ng scanner, mga babayan ko. Parang ang baliktad nito yung bahay mo, ang magdidikta, yung bisita mo. Anong klase yan? Kaya nako, basta siguro, itong administrasyon na to, wala. Talagang na to. Ano ba to? Mini martial law na ba to? Hindi malayo, mga babayan ko, kasi baka gustong palabasin ng mga pulis na maghimagsik ang mga tao dyan sa Davao o sa mga membro ng KOJC, mga titos, mga titas. At maybe, ang tsuri nito, kasi pang 13 days na sila dyan, mga babayan ko Baka ang tsuri nila, iniisip nila, hayaan tayo magtagal dito. Baka sumuko si Pastor Kibuloy. Sige, malay mo nga. Wala nga dyan, mga kababayan ko di ba? At saka, mga babayan, correct me if I'm wrong, sa mga minors yan. At saka meron pa, yung mga minero na dinadala nila dyan sa loob ng compound, pinagsusuot ng mga t-shirt na pulis. Yung kulay blue ba? Yung navy blue? Bawal po yun, mga babayan ko. Usurpation of authority yun Sana man lang yung legit na pulis, okay lang yun. Kakapal mga mukha nyo Tingnan nyo, private property, in-invade nyo, para sa akin, in-invade nyo ang KOJC. Sana man lang kung mga within 24 hours, kung wala kayo mahanap, lipat sa ibang lugar, halos magdadalawang linggo na, mga kababayan ko, ang mga kapulisan dyan. Hindi pala 3,000 ang pinadala nila. Nagdagdag po sila. Naging 5,000 na po ang police personnel dyan, mga kababayan ko. Excluding pa yung mga kapitan, mga major, mga colonel, mga general. Excluded pa yun Baka dadami pa yung mga kababayan ko. Paano yung mga ibang mga lugar dyan? Asa na yung peace and order sa mga ibang lugar? Kung nasa Davao na. Yung iba kinuha sa Mindanao, sa Region 4, sa may iba, may mga taga Mindanao na pulis nga, pinagkukuha dahil babantayan nga yung KOJC, mga kababayan ko. At saka, mabanggit ko lang yung mga mainstream media, labanan ang fake news. Yun ang sabi. Reviewin nyo, mga kababayan ko, yung binalita ni Gretchen Ho. Fake news, fake news. Ako isang vlogger, dire-diretso ang aking pananalita, at yung mga tao doon sa Davao City, sa KOJC, sila Master, sino ba yun? Master Judea, si Boss Oli, sila Boss Dada, at iba pang mga vlogger doon. Hindi putol-putol ang balita po nila. Diretso po, kasi naglalay po sila yung ibang mainstream media, hindi ko nila lahat. Siyempre, i-edit yun, mga kababayan ko. Sana ibalita yun, yung nangyaring paghaharang kay Attorney Torrio, na papasok sana siya sa may katedral at saka sa may basement ng yung basement ng katedral, mga babae, kasi may basement yun, and then yung loob ng JMC, kasi titingnan talaga nila, chinalis nila na may hukay doon, kasi sinabi ni General Torrio na walang hukay po ron, chinalis ni Attorney Torrio na talaga walang naghuhukay doon. Sige, pupunta kami. Yung pumunta na, hinarangan. Anong klase yung mga kababayan ko? May
may tinatago ang mga pulis, mga kababayan ko. Maski tambakan nyo ulit yan, mahalata pa rin kasi bagong semento, di ba? Huwag kayong maging repressive. Uulitin ko, pag ang tao talaga na puno, mga kababayan ko, hindi lahat ng panahon is nagtitimpi ang mga tao. May hangganan din ang galit, mga kababayan ko. May hangganan din ang kabaitan. Sige, pang 13 araw na. Sana, kasi advance tong vlog ko. Sana naman pero hindi rin aalis yan Talagang pipilitin nila na, ini-insist nila na naandyan si Pastor Quiboloy, mga babayan ko. Sa bundok din. Parang may mountain doon na pupuntahan din sila. Baka naandun daw si Pastor Quiboloy. O di pumunta rin kayo doon. I-check nyo lahat. Alam nyo ba, ginagastos lahat sa 10 days lang tanggalin natin yung 11, 12, 13. Nakaka 22 million na po sa pagkain lang. 22 million kasi kinumpit nila, in-assume nila 450 pesos kada pulis. 5,000 yan. Do the mathematics mga kababayan ko. Kaya Pangulo Marcos, please lang, isang order mo lang na sana umalis na sila dyan. Sa ibang lugar na lang sila pumunta. Yun lang Kaya, tsaka Pangulo Marcos, good luck na lang sa'yo. Sige. Medyo may konti pa may konti pang parang, kumbaga sa pagtingin. Pero mababa na, Pangulo Marcos. Kasi, itong administrasyon mo, hindi ko alam. SMNI ang tumulong sa'yo. Somehow, sa mga debate or sa kampanya, sila naglalay. Pero anong ginanti mo? Assuming na talaga may kaso nga si Pastor Quiboloy. Pero sobra naman. Sobrang-sobra na talaga, repressive na. Kinokontrol niyo yung mga taong araw, mga babayan ko. Hindi lang po. Shoutout po sa lahat iipunin ko na yung mga listahan ko. Shoutout sa inyo lahat. At I love you all, mga kababayan ko. Sino pa may birthday malapit dyan? Happy birthday sa mga magbe-birthday dyan. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo. May bagyo pa rin sa buong Luzon ata ito. Salamat po, ingat. Bye.